Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Virgo. Alamin natin Virgo kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Ito ay general reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Ito ay weekly tarot guys. Nako, bakit ganun Virgo? Wow! Ang nakikita ko sir dito Virgo na nandito si Archangel Michael. Si Archangel Michael, lumalabas siya sa mga readings, especially kung yung mismong nangangailangan ng reading is kailangan din niya ng strength, kailangan niya ng topic sa likod, yung ganito. Ang nakikita ko sa'yo dito, storm warning siya. Ibig sabihin, wino-warningan ka neto. Ang message na ito yung mensahe, ito yung tarot reading na kailangan mong marinig. Unang-una, mag-comment ka sa comment section if ikaw to. Number 5, nag-aalala ka. Ang dami mong worries, regrets, fears. Natatakot ka para sa pamilya, sa freedom, natatakot ka para sa career, natatakot ka sa mga susunod na mga mangyayari. And medyo may iba sa inyo na pinanghihinaan kayo ng loob. Parang meron kayong pinoproject na isang bagay, isang emotion, o isang bagay sa buhay mo, plano, parang ganun, vision, na parang pakaramdam mo, imposible na ata tong mangyari. May mga expectation ka sa sarili mo, sa ibang tao, sa mga pangyayari, kasi parang may na drenowing ka na sa isip mo few months ago Like, may drenowing ka na eto yung scenario na pwedeng mangyari sa akin, eto yung blessings ko, eto yung ganyan ganito. But unfortunately, yung plano mo, yung ini-expect mo ay hindi nangyari. And ang nangyari is, nasa stagnation ka ngayon. Parang na-stagnant ka, na-stack up ka. So parang ang nakikita natin dito, yung expectation mo ay hindi nangyari, and taliwas doon ang yung nangyari na wala kang magawa, hindi ka makagalaw, hindi ka makagawa ng kung ano mang movement. So, nandito si First Chakra Archangel Michael na sinasabihan ka na you are loved, you are forgiven, you are supported, hindi ka dapat nag-aalala, you and your loved ones are safe, parang gano'n yung sinasabi. And sa usaping financial, parang sinasabi sa'yo dito na huwag kang masyadong mag-alala kung hindi nag-work yung ginagawa mo yung strategy sa ngayon. Hanapin mo yung kasi, 'di ba, may plan A, plan B, may plan B ka ba, plan C. So, yun yung gawin mo, okay? Okay. Ano pa ba? Okay, Virgo. Okay, power and discontent. O, diba? So, kung makikita mo to, ang nakikita kong message sa'yo, etong pakiramdam mo ng pagka-bored sa buhay, yung parang feeling mo naboboring ka na, parang feeling mo, hindi ito yung gusto mo hindi ito yung minamanifest mo. Siguro naramdaman mo yan 4 weeks ago, or pwedeng 4 months ago, hindi yan yung pakiramdam na naramdaman. Kasi 4 months ago siguro, sobra-sobra kang motivated, ang dami mong plano sa buhay, but yun, unfortunately, lumabas yung storm warning, lumabas yung sitwasyon na hindi mo kontrolado. But number 8, sinasabi ng barahan na tong power, na you have the power. You have the power to change the situation. May power ka para umalis, kahit sabihin natin all tied up. Halimbawa, nakagapos ka, literal, di ba? Parang halimbawa, hindi ka makagalaw kasi wala kang perang pamasahe, gusto mong mag-travel or umalis sa sitwasyon, mag-resign, or gusto mong lumipat, kaso wala kang pamasahe, wala kang pera, parang ganun. But dito sa barahan to, sinasabi na yung rason kung bakit ka hindi kontento, kasi masyado kang nag-expect ng outcome, masyado kang nag-expect ng alam mo yon, yung outcome, masyado mong rinoromanticize yung kung ano yung nasa isip mo, na eto yung in-expect ko. So, yung discontent mo and boredom is dahil sa hindi mo masyadong nakikita kung ano yung nangyayari sa paligid mo. 'Di ba?
kung feeling mo ikaw na yung pinakamalungkot, mahirap na tao dito sa mundong ibabaw, nagkakamali ka doon. Kasi may mas mahirap pa sa'yo, pero mas pinili nilang maging masaya, mas parang sinasayaw lang nila kung ano yung tugtog ng universe, kung gano'n yung gusto ng universe, parang gano'n. Okay, so wag kang mag-focus, Virgo, wag kang mag-focus sa kung ano yung nararamdaman mo sa ngayon. Instead, mag-focus ka, lumabas ka sa comfort zone mo, doon sa labas mo, doon mo makikita. Di ba nakatalikod ka kasi, diba? Naka-focus ka, pwedeng nag-i-stay ka lang dyan sa loob ng kwarto mo or sa loob ng comfort zone, and hindi mo na nakikita na tingnan mo sa likod mo, diba? May mga colors dyan, it's rainbow colors, may pag-asa daw. So, wala ka pa sa panahon na wala ng pag-asa. Hindi ka pa doon, wala pa doon sa level mo, hindi ka pa nasa level na useless ka na or worthless, wala ka pa doon. So, dito sinasabi na kailangan mong lumabas sa comfort zone mo kasi tinatalikuran mo diba? Lumabas ka sa comfort zone mo, ang daming maganda sa likod mo. Ang daming maganda kung haharapin mo lang. Okay? Okay. Ano pa ba? Wait lang, dear. Hanapin mo daw yung happiness. Hanapin mo yung source of happiness and contentment mo. Oh, diba? Wheel of Fortune. Oh, wow, ang galing. Diba? So, tingnan mo to. Parang etong 4 cards na to sa third deck, same lang ng isang barahang to. Kasi itong discontent na to and boredom, para siyang hindi siya kontento sa kung anong meron siya. Hindi niya nakikita na mas blessed pa pala siya kaysa doon sa mga tao sa paligid niya. Parang ganun lang to. May iba sa inyo dyan na hindi makatulog sa gabi or parang isip ng isip. Pakiramdam nyo na sa 8 of Swords kayo na hindi kayo makagalaw or tied up. Hindi ka makakilos, ganyan ganito. Hindi mo alam na yung universe ay may ginagawa siya na empowerment. Ito yung power para sa'yo. May ginagawa, kumikilos yung mga spiritual teams mo, guides, angels, and universe, the divine, na pwedeng magbago ng takbo ng iyong buhay. So kung sa ngayon, like for example, wala kang pera, parating yung 10 of coins mo. Diba? So parang sinasabi sa'yo, parating na yung success, yung change. Kung ngayon is nasa ilalim ka, pwedeng pagkagising mo sa umaga, nasa ibabaw ka na. Kung wala kang pera sa ngayon, pwedeng pagkagising mo, may dumating sa iyong milagro na 10 of coins, lump sum of money, may mag-offer sa'yo ng negosyo, or ganito, ganyan. So, kung makikita mo dyan, yung 8 of Swords is parang, ang pakiramdam mo, wala ka ng way out. Parang feeling mo, hanggang dito na lang, wala nang ganyan, ganito. Pero nagkakamali ka doon. Alisin mo to, alisin mo yan, alisin mo yan, alisin mo yan. Mag-focus ka sa pagbabago. Diba? Hanapin mo kung saan ka magpo-progress. Kung may mag-offer sa yung collaboration, friendship, or partnership sa trabaho, negosyo, kano pa man, pwedeng magdala yan sa'yo ng lump sum of money. So, doon ka lang dapat nakafocus. Okay? Kung halimbawa naman, may mga Virgo dito na ang pinoproblema nila is kung paano nila diba, patatagalin yung negosyo. Like for example, nagne-negosyo ka. Iniisip mo, paano ko ba siya palalakihin yung benta? Parang ganun. Ang sabi sa'yo dito ng baraha, strategize. Diba? Kung halimbawa yung dati mong strategy hindi na nag-work sa negosyo or relationship, itry mo yung iba na strategy. Diba? Itry mo yung iba, itry mo yung anong tawag dito? Yung strategy na hindi mo tawag dito, hindi mo pa natatry. Diba? Kasi gano'n naman like dito kung tungkol naman sa empleyado to or sa katrabaho mo na feeling mo gusto mong ipakita yung galing mo pero hindi mo maipakita kasi masyadong nakafocus yung employer mo and boss mo sa ibang tao, sa mga taong magagaling. Dito sinasabi sir na
wag ka dapat mag-focus sa kanila. Kung talagang gusto mong ipakita yung best mo, gawin mo yung best mo kahit walang nakatingin, kahit walang recognition and rewards or appreciation. Kasi, para yun sa'yo. Diba? So, yun guys, ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!